Meron diyang mga bagay na mababasa na sila'y naghahanda. Yes. Ang tawag ko dito, ang paghahanda ng langgam. Do you think that you can copy the ants because think like an ant and act like an ant is so powerful. Napakaliit niya, pero ang laki ng utak. Samantalang iba, ang laki ng utak, ang liit ng laman. Di ba? Think like an ant and act like an ant. Di ba? Sino sa inyo nagmasid na sa langgam? So let me read in the scripture in the book of Proverbs, chapter 6, verse 6 to 8. Okay? Basahin natin, ano? Go to the ant, use laggard, consider its ways, and be wise. Ang ganda ng verse, oh. Bakit putol? Pakiayos mo nga. Yeah, pakiayos mo nga. Ayan. Okay, thank you. Go to the ant, use laggard, consider its ways, and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it store its provision in summer and gather its food at harvest. How long you lie there, use laggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, then poverty will come on you like a bandit, and scarcity like an armed man. Pagbabasahin itong scripture na ito, ang kinakausap na rito yung sluggard, yung lazy people. Eh dito, tingin ko wala naman lazy dito. Siyempre, walang aamin. Pero tanungin natin ng misis. Medyo malalaman na natin. Kasi yung misis nakakaalam niya kung yung asawa lazy o hindi. Yung anak, tanungin mo, malalaman mo kung lazy. O kaya honest ka. So, si Solomon, siya po yung isang tao na hari na pinakamatalino ng panahon niya. O in fact, wala nga siguro lumagpas sa kanya eh. Pero itong Solomon na to, siya lang yung nakita kong tao na kinausapan ng God. Siya lang. Ngayon, nag-usap siguro sila, nakapagkwento yung langgam, marami siyang naituro. Kailan mo kinausap ang langgam? Eh, sabi ng Bible eh, go to the ant. Malamang nagpunta siya. Sabi, kasi nakipag-usap siguro siya ito. Kaya alam niyo, matalino si Solomon eh. Hindi nagsasalita, matalino talaga ito eh. Go to the ant. Bakit ka pinapupunta sa ant? Kasi pinapapunta ka doon kasi marami kang matututunan. Sabi, hindi ka papunta nila sa mission, punta ka doon. You, ano? Ikaw natamad, punta ka doon, pagkalala mo yung... Siyempre, wala namang pastor na tamad, di ba? Liars go to church. Go to the ant, use laggard. Tapos sabi niya, puntahan mo tapos consider its ways. Sa ibang version, sabi niya, learn the ways of an ant. Ano ba yung mga ways niya? Ano ba yung mga ginagawa niya? Yun ang ibig sabihin. Paano ba siya mag-operate ng life niya? Paano siya mag-function? Bagamat maliit siya, paano niya ginamit yung kanyang isip? Paano niya ginanap yung kanyang buhay? At siya dapat tularan. Are you listening? Yes. So go to the ant and consider its ways and be wise. Ayun. Pag pinag-aralan mo, tatalino ka, sabi niya. Magiging wise ka. Yung application kasi ibig sabihin ng wise, application yan eh. Yung application ng life mo, tama. Tama. Hindi ka magiging katulad ng mga lazy people na ang dulo, ang consequent, poverty will come on you like a bandit and scarcity like an armed man. Ibig sabihin, para kang hinold up kasi mali ang pamumuhay. Para kang ninakawan. So, nangyari, isa kang nakakaranas kayo ng poverty and scarcity. Alam niyo yung salitang poverty and scarcity? Hindi naman lahat ng pastor may nakalusot yan. Hanggang ngayon, biktima ka eh. O totoo bang may pastor na may poverty ngayon? Totoo bang pastor natin ngayon? Hindi man lahat, pero merong scarcity. Kakulangan. Hindi kulang mo lang ha, kakulangan. Kakulangan eh. Kasi ang kakulangan ay bunga ng kulang-kulang. Yun po yun.
Pag kulang-kulang ka, kukulangan ka. Come on. So, kinakailangan, sabi ng Bible, kung gusto mo huwag makaranas ng poverty, kung gusto mo huwag makaranas ng scarcity, go to the end. Tignan mo kung ano yung ginagawa niya, may matututunan ka sa kanya. Amen. Can I amen? So, ano ang mga matututunan sa langda? Alam nyo, pastor po ako 36 years. Hindi ko biro no ako nagsimula kasi wala akong financial supporter, wala pa nung Koreano, Amerikano, ano yun. Wala akong talaga, wala akong Chinese, wala akong din. Nung magpastor po ako, wala akong alam kasi hindi naman ako nag-Bible school. Kung nag-Bible school ako, tinuturo sa Bible school, paano mag-solicit. Sa Bible school, ganyan. Kaya wala ako doon, hindi ako nag-Bible school. Ito, nag-Bible school. Yung iba dyan, nag-Bible school. Ako, wala. So, hindi ako marunong mag-solicit. Hindi rin ako member ng denomination kasi yung denomination, tinuturuan ka din maghingi. So, wala ako noon. So, wala akong background. So, akala ko, pag ako nagpastor, hindi ko alam yung solicitation, hindi ko alam yung mga parinig, hindi ko alam yan. Ano yung parinig? The power of parinig. Wala akong alam talaga sa ganyan. So, nung nagpastor ako, talagang sariling kayod lang. Yung mga nasa denomination, makikipag-deal pa yan, nagbabargain. O sige, magpapasar ko, magkano ba yan? Diba, may ano yan, may usapan muna yan. Eh, magpapastor ako, isa-isa nyo ako, magkano ba isusupport nyo sa akin? May 3 akong anak at mayroon ako isang magandang asawa. Baka sa asawa ko pa lang, hindi nyo na makaya. Eh, kasi yung mga may babae, kasi talaga mababait naman yung buhay. Pero minsan talaga, ano yun, high maintenance talaga yun. Diba, talagang, diba? Sa riban pa lang yan. Eh, paano kayo manicure, pedicure? Eh, paano ang misis mo, kilay is life? Medyo mabigat yun, di ba? So, tingnan nyo ito mabuti. So, 36 years na akong pastor. Wala akong backgrounds ng denomination, wala akong backgrounds ng ano. Kaya, tingin ko, niligtas ako ng Diyos. Parang maging damdam ako. Are you listening? Amen. Sabi ng Bible, consider its ways and be wise. Bakit niya sinabing, pag-aralan mo lang, tatalino ka? Bakit? Bakit sila matalino? Basahin niyo kasunod na verse. It has no commander, no overseer, or ruler. Grabe ito, walang leader. Wala siyang aasahang denomination, wala siyang aasahang Koreano. Ano ibig sabihin niya? Eh tayo kasi, pag tayo nagpastor, hindi tayo utak langgam eh. Sabi, so hindi natin nakuha to. Ang mga utak langgam, yung kahit wala kang leader, may nagagawa ka. Yung kahit walang nagtutulak sa'yo, umaarya ka. Sabi, can I have amen? Ito gawin nyo sa simbahan nyo. Puntahan nyo. Pag-uwi natin ha, sabi mo mga kapatid, pag utak langgam tayo, kita tayo after 6 months. Ewan ko lang kung ano mangyari sa simbahan mo. Ano mangyayari sa simbahan mo? Hindi mo sila kakausapin ng leaders mo for 6 months. Buhay ka kaya sila after 6 months. Because hindi tayo sanay mamuhay na nag-iisip mag-isa, yung discartability mo hindi lumalabas. Ito yung dapat matutunan ng mga pastor, yung langgam mentality. Sabi, we are too dependent to our leaders. Yung leaders naman natin, ayun, siya kasi leader, patay na tayo, di ba? So kahit mali isip, hindi tayo nag-iisip. Sabi, tama. Naawa ko doon sa ibang pastor. Eh kasi nga po, pag hindi tayo nag-iisip, napagsasabutan lahat tayo. Can I have amen? Basahin ko itong mabuti. Oh. Walang commander, walang overseer, walang ruler. Sino sa inyo sa denomination nyo may overseer ka? Kaya hindi ka siguro naging wise. Kasi ito, wala daw overseer eh. Ibig sabihin ito, walang presbyter. Siguro gano'n. Sa mga denomination, may ganyan, di ba? I'm not speaking against them, but pinapakita ko lang sa inyo na you don't need to depend on anybody because you have to learn how to think for yourself.
Hindi ako nagpo-promote ng pride, na labanan natin. That's not the point. The point is, kailan tayo matututong mag-isip critically on our own? Yan ang ibig sabihin po niya. Are you listening? May nagtanong sa akin Bishop, I was interviewed sa ibang bansa. Bishop, ano ginawa mo? Bakit ang G12 Philippines, ang daming sumama, ang daming lumalago, ang daming magagandang testimony? Sabi ko, ginawa po namin yung vision sa Pilipinas. Ito sabi nila, ilang beses mo bisita si Bishop Oriel o si Pastor Cesar sa Pilipinas? Sabi ko, once a year. Once a year? Opo. Isang beses lang, paano niya natututunan? Nilanggam ko. Yun lang sagot ko walang iba. Nilanggam. Yung mga national club sa Pilipinas, puro langgam yun Hindi mo kinakailangan mag-minute kami maya para may gawin Langgam Siya men. Yung iba sa inyo, mamamatay pag wala ng mentor Mamamatay na yan. Yung iba mamamatay na pag walang nagtuturo. Tama? At sasabihin pa siya, ito kayo mo! Opo, di ba? Ilan sa inyo natatakot pag wala ng kasamang leader? Mga sa inyo nanginginig pag nawala ng supporter. Kahit pa wala kang supporter, basta nag-iisip ka. Kasi ang Diyos ang supporter mo talaga Tama po ba? So, kailan nyo? So, sabi ko, once a year lang, bihira yung mga dalawa sa isang taon. Pero nag-iisip na lang po ako kung ano dapat kong gawin. Hindi gumano ng G12, gumangan. Dumami mga tao, lumago mga simba, naging thousands sa mga members. Hanggang ba't na huli, kinaiingitan ng marami. Hanggang tinitira ng marami. Pero bakit? Nalanggam Yung mga maliliit na langgam, may maituturo talaga to sa atin. Maliit lang sila, pero maraming may tuturo sa atin. So, hindi ako nagsasabi niya, kundi yung Bible. Kami naman, you want to learn the ways of an ant. Yan ang maganda, di ba? Yung ways ng ant. I think kung ang pastor matututunan to, bilang simula ng ating topic ngayon, maraming mga kasi, alam mo, minsan tuturo ko sa discipleship. Tapos sabi mo, yun lang ang tinuro sa akin Kung ginawa ko yan, malamang walang nangyari sa buhay ko. After sabihin sa akin ni Pastor Cesar, ang unang sinabi niya sa akin, Oriel, don't treat the pastor poor. Treat them well, people. Amen. So automatic sa isip ko, wala akong ililibre. Naku, hindi kaya ng mga pastor. Yung iba mga pastor kasi gusto na libre na, may pumasakay pa. Sabi ko, Lord, ako marami nagagalit sa akin dito. Yung magkaroon ka ng mentoring ng bayad, 20, aawayin mo si Sige. 20 lang, inaaway pa No? Di ba? Nagsumbong sa akin, minsan ano gagawin ko, nagagalit sa akin. Huwag na lang ako kasi yung bayad na 20 ata o 25, pinagbibintangan pa ako kukuha ng pera Sabi ko, hayaan mo muna nilang matikman ang mentoring. Nung natikman ang mentoring, Bishop, kailan po susunod? Ganito date, babalik ako. Tuwan-tuwa sila. Bishop, paano to? Sigilin mo na ngayon, 50. Natikman na nila. Pangit o masarap o? Hindi Akalain mo, umatin lahat. 50 na bayan. Nagandahan sila. Sabi sa akin ni Sige, Bishop, nahirapan akong gumastos kasi hindi. Kasi 50 lang sinigil mo Gawin mong 100. Lahat yung mga kilay natataas. Kasi hindi tayo sanay sa tamang kultura Yung mag-invest ka sa sarili mo, hindi mo alam Di ba? Akala mo lahat libre. Kasi pastor ako. Dapat libre. O mag-isa ka dyan. So wala siya, hindi siya kasama, naiiwan na siya. Pero iba nag-i-invest, umasenso mo ngayon. Di ba? Nabago na iisip Tama. Pupunta na kami ngayon sa isang lugar. Siyempre, kaya lang naman dahilan dyan, may bayad. Hindi naman kayo pinakwartahan.
Diba? Alam ka naman, ako na nagtuturo kung magbabayad ng hotel na to. Ano klaseng maling kaisipan niya, di ba? Ako na nagturo, ako pa magbabayad? Bakit? Matangos ba ilong ko? Ano kang pako o Pinoy? Diba? Yan mga gumagawa niyan, mga Amerikano. Kaya nga tayo nasira buhay natin sa mga Amerikano na yun eh. Natuto tayong umaasa, until one day God spoke to me, you are not helping these people by helping them. In fact, if you don't help them, you are helping them. Doon ko nalinawan. No? Kung tutulungan ko siya na tutulungan, hindi ko na siya tinutulungan. In fact, kung huwag mo na siya tulungan, natutulungan mo na siya. Oo nga. Kasi, pag hindi mo na siya tinulungan, magsisikap na yan. Hinahebra niya. So, itong utak langgam, bihira lang meron dito. Bihira lang. So, Pastor Cesar visit the Philippines once a year. Wala akong choice. Alam mo, maghihintay ako tuwing October eh. O, pengen muna tayo sa October na lang. Hindi mo ganun eh. Kasi may January, February, March, April, May, June, July, August, September. May November, December, tuwing October ka lang, patay ka na. So you have to think like an ant and act like an ant. Amen. Diba? So papag-aralan mo yung mga ways. Kasi, posible na hindi palagi tayo umaasa. Tuturuan tayo. Minsan yung mga nagtuturo sa atin, sablay pa. Diba? Tama? Pero mga turo sa'yo. Alam mo, iyo, pag hindi mo ako sinunod, hindi na kita bibigyan ng license. Eh sabi ko, ang Diyos na nagbigay sa akin ng license eh. Kinebra, tama? Tsaka hindi inuhuli sa Pilipinas ang walang license. Eh sino gumawa niyan? Yung denomination mo, inuhuli. Nakabatas pa sa Pilipinas, pag walang ID, bawal mag-preach. Walang ganon. Pero nagawa ng mga religious people para i-control, para mga tao takutin. Pero you shall know the truth and the truth will set you free. Walang bawal mag-preach sa Pilipinas. May ID o wala, pwede. Pero ikaw, wala ako baka makulit ako ng license. Wala na, kahit wala, pwede. Ang bawal mo lang lisensya, mag-drive. Pero mag-preach pwede. Yan ang ibig ko sabihin. Pag hindi ka nag-iisip, talo ka pa na lang. Sa amin. Kaya ako po, 36 na walang ID. 36 years. Walang ID. Walang huli so far. Ang ing-ing mo naman, nagbabawal sa'yo, naniniwala ka. Kahit walang ID, pwede. Sabi mo sa atin, pwede pala yun. Kasi nga mga Pilipino, gusto nila may ID. Yung mga sa amin sa Manila, pastor, ganito. Mag-aano sila, magtuturo sa mga Bandies formation, sa mga munisipyo, sa mga polis. Bibigyan ng idea, no? Values formation, para may idea. Tapos sasakay sa jeep. Values formation. Pulis ako. Hindi naman siya pulis, natuturo sa pulis. Eh may ID ng PNP, mukhang pulis na, di ba? O di ngayon, ano tawag sa kanya ngayon? Di ba? May ID. Kaya kayo mga ID, delikado talaga yun. Di ba? So sa Pilipinas, maraming pastor, ang number one kasalanan nila ay idolatry. Alam niyo yan? Ang pagsamba sa iba't ibang ID. ID lang. Hindi, patawa ko lang kayo. Para makita ninyo, isip-isip din ng gaon. Amen? Sabi mo sa ito, langgamin mo. Langgamin mo. So, ang langgam, nakakagalaw siya kahit walang kaya mo? Kasi tatakutin ka na leader mo, palalayasin kita. Parang naggumawa ko, takutin. Ganun ba kayo? So, Bishop Morelli, bigyan ko ng leader. Yung physical leader, wala. Ang leader ko lang kilala ko si Pastor Cesar.
So, I have to get out from the country to be with him. Or else, once a year, lang kami bibig. But as I stay in the Philippines, alam ko kung ano yung mga tama kong gagawin. Pinag-aaralan ko talaga. So, umpisa ang hirap kasi konti lang alam ko. Pero sa kakaaral ng kakaaral, natuto na akong disciple, magpatakbo ng cell, magpatakbo ng training process, natuto akong mag-strategize ng multiplication, natuto kong immobilize ng church ko for evangelism. On my own. Basa, YouTube, basa. Langgam eh. Pag hindi ko nilanggam, matuto yung utak ko. Hahang ka daw kaya wala kang ginagawa. Yung bang mangyayari sa'yo, kahit di na lumalago, okay pa rin. 10 taon ka na lumalago, okay lang kasi sanay ka nang hindi lumalago. Because you stop thinking. Ang tawag ko doon, dry brain. Dry brain yun, tuyo yun. Dapat ang brain natin, laging merong brain child. Sino sa inyo may brain at may child? Ibig sabihin, yung utak mo nanganganak ng mga bagay. Kasi nga, utak lang ka. Are you listening? Meron ka na bang brain child? Eh si Steve Jobs, ang brain child niya, Apple. Si Elon Musk, ang brain child niya, Tesla. Ha? Si Bezos, ang brain child niya, Amazon. Ikaw, ano brain child mo? Nanganganak pa lang, inabort mo na. Kaya maraming pastor, aborted ang kanilang mga brain child. Kasi, pag nagpunta dito, nai-excite. Ang ganda ng tintahan mo, ano? Tapos paglabas, aborted. Hindi na ipapanganak eh. Amen. So, ang topic natin ay hindi lang ito pinag-uusapan. You must act on it. Yes. Mamaya tuturuan kayo paano magtatakbo ng cell. Act on it. Amen. Ha? Magtuturo ng discipleship, magtuturo ng training process, magtuturo ng strategy. Are you ready to act on it? Kasi iba yung aral ng aral. Yung iba kasi, napuno na ng notebook yung library dito sa bahay niya, wala pa rin nangyayari. Eh kasi it's not about collecting of information. If you want to be wise, apply it. Amen. Wisdom is application of all the information and knowledge that you got there. Amen. Eh mayroon naman, taga-gather ka lang, di mo naman ginagamit. Wala rin. So dito, nagpunta tayo not to gather another facts and information. Amen. We are here to gather understanding and knowledge so that we could apply and live with it. Amen. Can I have amen? Amen. So sabi ng Bible, wala silang leader, wala silang overseer, wala silang ruler. Yeah, sabi niya, it stores provision in summer and gather its food at harvest. Amen. Ano naman ibig sabihin niya? Ibig sabihin dito, alam niya kumuha ng provisions. Alam niya. Tapos, alam niya mag-gather ng harvest. Ito yung kailangan ng pastor. Marunong ka mag-store ng provisions at marunong kang mag-gather during harvest. Eh tayo wala sa hulog eh. Harvest time walang ginagawa. Summer hindi nagtitimpo. Kasi nga, hindi utakan. Ha? Ito'y patungkol sa preparation mo. Ang ibig sabihin nito, ang bawat pastor, marunong kayong mag-foresight. You know what sabihin niya foresight? 4 na mata. Nakikita mo yung 2 mata mo ng physical at 2 mata mo ng spiritual. Kaya tawag doon ano? Foresight. 4 na mata. Sino sa inyo may foresight? Ha? Baka ang nakikita mo lang puro physical damage na ginagawa sa'yo. Hindi mo parang yung alalay ni Elisha. Sir, gumising ka. Napapalibutan tayo ng marami. Tingnan mo, nakapalibot na. Aatakihin tayo, sabi ni Elisha. Alam mo, iyo, mas marami tayo dyan. Huh? Paano mas marami? Eh kasi nakikita niya lang, two-side eh. Diba? Puro physical lang eh. Sabi niya, halika, lapit ka dito. Pinatungo na kami, pinag-pray, Lord,
buksan mo ang kanyang foresight. Yung two sight physical, yung dalawa, yung spiritual eyes, Lord. Naku, nung nabuksan, nakita niya yung mga chariot na kapaligot kay Elijah. Sabi niya, oo nga, no? Mas magabi, no? Yeah. Tama? Ang problema ng maraming pastor, tsaka ng misis mo, yung kapag ang ginagamit yung kanyang mata, at wala silang spiritual eyes, problema na to. Matatakot ka sa mga pambayad ng building, matatakot ka sa pag-aaral ng anak mo, kasi tinitingnan mo lang yung, bakit naman siya yun natin? Please, God. Hindi mo makita, saan tayo din, Lord? Ha? Sino sa inyo, pag kulang-kulang na pera, nagigipit na, ano salita niyo? Patay tayo. Ano kaya mangyayari sa atin? Come on. Kasi nga, ang ginagamit mo, yung physical eyes mo. Dapat pag nagigipit na kayo sa pera, sabi mo, alam mo, nakakaisa. Bakit? Baka may gagawin ng maganda. Gano'n ka ba magsalita? Eh di pagtatawa naman ng mga kasama mo, ano ka ba? Ba't ganyan ka magsalita? Pasensya ka ng dalawa lang ang mata mo, ako apat. Natindihan niyo ako? Sila, ang langgam, meron nun. Alam, sabi ng Bible, pag meron silang provision, iniipon. May savings account. Ikaw, may credit account. Ito, savings. Nagse-save siya ng provision in summer. Timing, walang ulan. Magaling silang magsamantala. Walang ulan. Tara, tumira tayo para makapag-save tayo ng pagkain. Ganun mo siya. Come on. Ikaw ganito, ano magagawa ko? Ha? Ano magagawa ko? Lalo pala lang yun. Pastor, wala ba tayo no? Ano magagawa ko? Wala tayong sweldo, wala tayong supporter. Ano magagawa ko? Sabi kung ako sa'yo, maghanap ka ng dalawang barkadang langgam. Come on. Yes. Yes. Oh, maghanap ka ng barkadang langgam. Amen. Sino rito may barkada ka ng langgam? Amen. Ano pangalan? Jonathan. Kinakailangan natin, madali natin to, makuha natin to. Sabi, ano sabi dyan, no? They gather its food at harvest. Ang galing, may timing to. Hallelujah. Yes. Yes. Ikaw lagi wala kang timing, lagi na ang time lang. Pag dumating yung Koreano, timing. Eh kung wala, patay. Di ba? 36 years akong pastor, wala akong maasahan talaga. Pero, may ginagawa sa akin. Di ba? Mahirap po magpastor pag wala kang supporter talaga. Mahirap po magpastor kapag ang situation mo talagang wala. But I learned how to embrace my situation. Yes. I learned how to embrace. Di ba? And then, pag binasa niyo po yung Jeremiah 29, sa kabila ng kanilang exile, na-exile sila, di ba? But God said, embrace the exile, the exile. Amen. Tapos sabi niya, I have a plan for you. Kaya pag nadinig mo yun, Come on. naindo ka sa gitna ng exile, naindo ka sa walang-wala, naisip mo, I have a plan for you. Okay na, di ba? Tama? So, I have a plan for you. come on. Plan not to harm you, but to prosper you and give you hope. Pag binasa yung, kung di na basahin yung verse 11, ha? Come on. 29:11 yun, di ba? Tsaka yun, hindi para sa'yo. Mali yan, pag pinangkin mo yan, kasi yung verse na yan, para sa atin. O, nabigla ka, biglaan ako. Kasi, mabuti pa siya, may pangako siya. Eh, ikaw, ang Jeremiah 29 verse 11 ay para sa atin. Kasi nung sinabi niya yan sa bansang Israel, para sa lahat ng Israelita. Eh sila yung sabay-sabay na exile eh. Pero sabay-sabay din silang pinangakuan. I have a plan for you. Kinakausap dito Israel. 7. Pag binasa niyo sa verse 5 ng 29, ang context nung ganito, eh habang nakakulong kayo dyan, embrace nyo. Tapos ito gawin nyo, mag-build kayo ng house. Magtanim kayo para mag-produce kayo. Ha?
At huwag niyong kalimutan, pray for your sisters. Amen. Ibig sabihin, kahit nahihirapan tayo, kahit natutuwerte tayo, magbibuild tayo. Utak lang yan eh. Nagpibuild, naghahanda. Alam mo yung iba sa atin, pag mahirap na, wala nang gagawin. Kasi nga hindi kayo marunong mag-embrace ng I have a plan for you. Ano sabi ng Bible? Verse 5, build houses, settle down. Kalmado ka dyan, yakapin mo yung action na yan. Ipakita mo sa mga taga-riyan na kumuha sa'yo na kahit ikaw ay exile, nag-build ka sa akin. Yun ang iniisip ko nung araw. Wala akong pera, wala sweldo. I'm gonna build something. Yes. Nag-build ako sa plan. Hindi ako nag-work. Nag-build ako. And for 36 years, I keep on building this ministry. I'm not a worker. I'm a builder. Some of you keep on working at wala akong nag-build. Yung mga umaasa sa Koreano, nag-work yan. Yung mga umaasa sa denomination, nag-work yan. Subukan mong itry, mag-build ka ng something sa'yo. Mag-build kayo. So I build houses, sabi naman. Excel kayo dyan. Embrace mo. Huwag mong isipin alis kayo dyan. 70 years kayo dyan. Nakakailan ka na ba dyan? 2.5 years, Lord. O 70 pa. Huwag kang mag-isip ng tatakas ka, ililigtas kita dyan. Pumasok ka sa Lord. But build your house. And then sabi niya, second down. Ha? Sino sa inyo nakapag-second down? Ano kasi iniisip niyo eh. Ha? Kung kayo may problema, mag-build ng kayo, i-settle niyo, ibig sabihin niya, stay there and be at peace. Kalma ka. Embrace mo yung problema niya. Okay lang yan. Ako bahala sa'yo. May plano ako sa'yo. Plan to prosper you, not to harm you. Okay. Sige, thank you. Plant gardens and what you produce. Huwag kang umasa na papakainin kayo dyan. Magtanim ka para makakain ka. Yun ang mabigat. Yung ikaw ang magtatrabaho at yung pinagbunga ng trabaho, yun ang kakainin mo. Wala akong nag-support sa akin financially. But I plan. Until may produce ako. Until daan. Wala akong inasahan tao eh. Nagbenta ako, trabaho, benta ako ng computer, benta ako ng kotse. Kamunti ko na may benta yung luneta eh. Sa sobrang galing ko sa marketing. May umorder nga sa akin sa Port Bonifacio eh. Bebenta ko na rin sa atin. Kaya lang, di ko mahal ang mahal eh. Milyon eh. So, kotse na lang, kotse. Computer. Yung pala, doon ako kakain kung ano yung pinurpose. You have to embrace that. Tapos sasabi ng Bible, pagdating ng 11, 12, 13, mababasa nito, you will find me if you seek me. Eh, matitigas ulo nyo, kaya ka na-exile eh. Tayo kasi product tayo ng ginawa ng iba eh. Bakit ka mahirap? Yung tatay mo kasi uminom lang eh. Bakit ka mahirap? Kasi tatay mo walang pinamano sa'yo, nanay mo walang iniwan sa'yo. Sabi, o ngayon, ikaw na magagayahin mo. Amen? Wala ka nag-iiwan sa asawa at anak mo. No. You have to prepare like an ant. While season, while in time of harvest, I will prepare. No. Ang prayer ko, nung bata ako, naisip-isip ko yung nanay tatay ko nakawa. Kasi buo ko ng kasalanan eh, di ba? Yung lolo ko, sugar, yung nanay tatay ko, hindi Chris. Ang una kong ginawa, dapat maborn again nanay tatay ko. Tama? Para wag nang dumalo yung sumpa. Di ba? Kaya ako yung unang-unang born again. Tinitingnan ko yung mga utol ko. Then I begin to realize, Lord, may anak din ako one day. Nag-asawa na ako, so wala na akong ano sa mga kapatid ko, sa magulang ko, nag-asawa na ako. Paano yung mga anak? So utak lang ko, maghahanda ko yung mga anak. Sa tulong ng Diyos, napagtapos ko yung mga anak. Sa tulong ng Diyos, nakakuha ko ng bahay. Sa tulong ng Diyos, maganda naman kahit na paano ko eh. Pero nagsimula ko sa mga. Talagang iba talaga pang nila ng gamot.
Hallelujah. Amen. Sino sa inyo, sabihin ko, kung narito si Mrs., sabihin mo sa husband mo, langgam mo. Ang mga langgam kasi, yan yung mga matitipid nagsisino. Siya, amen. Sa kakalanggam ko, nagsisinop lang ako eh. Nakabili ako ng bahay. Di ba? Sa kakahanda ko na yun, doon, nakabili ako ng sarili kong gamit at ako yung nakita ko. Hindi na ako nagmukhang walang-wala. Come on. Why? Hallelujah. Ang gamin mo. Amen. Ha? Say amen. Amen. Lahat tayo may chance this year. Hallelujah. Sabi mo sa asawa mo, lang gamin natin. Sino excited sa taon na to? Pag binasa nyo sa verse 29, verse 12. 29 verse 12, 13 and 14, mababasa nyo doon na yung mga na-exile, yung mga taong victim, pero ang sabi nila, nalagay mo ba yan? Then you will call upon me and come and pray to me. Hallelujah. And I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. May promise na restoration. Nagkaganda one day. So embrace mo lang. 70 years yun. Pero pagdating ng panahon na yun, ibabalikan mo yun. May days of restoration. Eh wala tayong magagawa. Nasumpa yung nanay, tatay, yung lolo, apektado ka. Pero dahil kahit ganun man ang nangyari, in-embrace mo, na simula kang call upon me, they come and pray to me, God listen to us. Sino niniwala may araw ng redemption? May araw ng restoration. Yun ang verse na, huwag yun naman puro 11 lang. Eh, iba kasi ginagawang 11. Tapos pag binasa yung 29:11, sa Kanya. Hindi yun, sa atin yun. Lahat tayo aayusin ng Lord. Lahat tayo i-restore ni Lord. Pero lahat tayo mananalangin. Lahat tayo lalapit sa Kanya. Lahat tayo tatawag sa Kanya. Eh, Bishop, hindi dito matawag. Hindi ka kasali. Grabe, hindi ka na nagpe-pray. Gusto mo humamig. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagsisig. Anong gusto mo? Spoiled. Walang pero ganda lang, no? So, nasabi ng Bible, I will gather you from all the nation and places where I have banished you, declares the Lord. I will bring you back to the place from which I carried you into exile. Amen. Ibig sabihin, ibabalik ko kayo dun sa bayan. Ha? Ano yung land? Land of promise. Where milk and honey is flowing. Tama? Kaya, sabihin mo sa atin mo, behave ka lang. Paagos na. Pabalik na tayo, ha? Mga misis, alalay lang ako masyadong ha? Amen? Huwag masyadong negatibo, ha? O, tip ko sa inyo to. Kung gusto nyo may practice to, ha? Yung, kasi talagang, iba talaga yung may faith in obedience. Hallelujah. Iba talaga. Yung mga matitigas sa ulo, ayun, hindi ko na kayo sagot dyan, ha? Pero kung kayo may faith in obedience, makinig kayo. I-practice nyo yung 90-10 or 10-90. Kasi, ang Lord, hindi pinagpapala yung mag-asawang nag-aaway. Come on. Come on. Ako biglang may nalungkot. Kasi bago nagpunta dito, nag-aaway. Okay, ulitin ko ha. Hindi pinibless ni Lord yung mag-asawang nag-aaway. Come on. Eh sabi nga ni Lord, lalaki, sayang ang prayer mo, ka na mag-pray. Bakit? Eh inaaway mo yung asawa mo, may pray ka dito. Hindi ako makikinig sa'yo. Kasi gusto ni Lord, bati kayo lahat ng kasama. May kasunduan kayo. Say amen. Amen. So, ganito, gusto mo palagi maayos. Amen. May mukha dito manong. Kasi yung misis, lagi mga awayan. Oh, to all the girls you loved before. Wala na yun, di ba? Ito na yan. To only girls I love today. Pakinig mo kayo mabuti. Ang 1090 principle ganito, i-accept mo na yung asawa mo may 10% top up.
May imperfection. Tama? Pero yung 90%, yun ang kanyang good life. Pag pastor ka, hindi naman lahat ng pastor demonic eh. Hindi lahat ng pastor masama. Usually, 10-90 lang yan. Ha? May mga cases, 10-90 din. Iba, 10% masungit, pero 90% mabait. Masipag. Mapagmahal. Kaya lang, may 10%. Sino nakaka-relate? Sino, man? Ngayon, yung mga pastor, yung mga lalaki sabi, Lord, kunin mo na to. Eh, kasi tinitingnan mo yung 10%. Subukan mo, ilipat mo, sa 90 ka tumingin. Sasabihin mo, thank you, Jesus. Magiging thankful ka. Yan ay maraming. Yung nanay mo, hindi perfect nanay nyo. May 10% din niyang karga, di ba? Pero huwag yung tingnan yung 10%. Ano titingnan? Isa totoo lang, yung mga pastor, tsaka asawa ng pastor, marami namang ginagawang mabuti yan ah. Sino may sabing masamang tao eh. Wala. Mga pastor yan eh. Wala mo yan, 10-90 lang. No? Wala tayong magagawa, talagang imperfect ang tao eh. O taas yung kami ng perfect, kapagawa natin ng rebulto. Walang perfect, may 10-90 talaga principle. Ang principle, para huwag kayong mag-away, huwag mong tingnan yung 10. Pag nakita mo yung 10, mainis ka. Magagalit ka, magigigil ka. Shift your focus. Ang galing maglawa. Alam mo yung niluto niya, sarap. Sinusumita ka, alam mo, sa magluto. Di ba? Tsaka alam mo, ang linis ng bahay natin. Tsaka alam mo, ang talino mo. Yung mga anak mo, inaalagaan mo, napakabuti mong ina. Kasi nakapokus ka doon sa 90%. Say amen. Kasi matigas sa ulo, sabi na, I have banished you. Mga kapatid, sino nawala yung asawa nyo? 90 yan. Wala kayong choice, may imperfection talaga yan. Sa langit na lang magiging 100% yan, malamang. Tama? Eh, pastor, iba yung misis ko, bakit? 10-90 yun. 90% evil, 10% good. Paano yun? Tumatawa ka. Ha? Hindi kasi nga minsan, ini-equate natin na gano'n. Kasi nga, the more you focus on the bad part of your spouse, the more lalaki yun. Kasi whatever you focus, you magnify. Say amen. Grabe, maalat lang yung lasa. Iba na salita mo. Ang alat ng ulo mo, magaling pa nanay ko sa'yo. Tsaka bakit hindi ka marunong magtimpla? Magpapalit ka ng dina, aligay. Putulin natin yan. Ipag-pray natin na tumumo na lang. Grabe, makasasaktan talaga. May kinakailangan, yung 19, yung 10%, pag mong i-focus. Kasi pag pinokus mo yun, lalaki yun. Subukan mo mag-apon, isipin mo lang palpak ng asawa. Mamaya konti, demonyo na tingin mo sa mga. Mamaya, the next day, yung palpak mo, mamaya possess na, tingin mo dyan. Bandang huli, sasabihin mo sa mga tao, kapatid ni Satanas yun. Palala ng palala, kasi pinopokus mo doon lagi. Pero tingnan mo yung 90% na kabutihan. Ha? Ang tingin mo sa kanya, alam mo, ang anghel yan, nagpapanggap na pilya. Mag-iiba pa rin ako, di ba? Sino rito boto i-focus sa 90%? Huwag sa imperfection. Kasi ganyan po dapat ang panahon. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, hindi kayo papapalahin ng Panginoon. Pati prayer mo, pastor, di ba pakinggan ng Diyos? Yes. Dapat matuto tayo maging grateful no matter what is happening. Ha? Sino sa inyo nasa bahay mo parang ikaw yung exile? Yung exile parang wala ako sa bahay. Bahay ko ba ito? Bakit parang kontrabida lahat, di ba? Mo na exile. At ito siya, tininamis mo kumukha nila himukan na sa sa totoo ng mga kapatid, nasa pananaw mo yan. Kaya natin layaman. May natututunan tayo.
ang bawat pastor, iingatan nila yung pananaw mo. Amen. Amen. Huwag masyadong pupunta doon sa negative. Come on. Pag negative, iba nga yung isip mo. Amen. Pag positive ka, magpapasalamat ka. Hallelujah. No? So, tingnan natin yung asawa natin ngayon. Di ba, positive tingin mo sa kanya? Nawala ba sungay? Nawala, ano? Hallelujah. Diba? Sabihin mo nga sa asawa ngayon, I love you. Grabe, parang couples retreat to. Alam mo, dito training to. So I want you to fully understand this truth. Balikan natin yung yung Proverbs chapter 6. Yung foresight nung nakikita nyo dapat na pag kami nag-away, ang foresight mo, may spiritual epekto sa amin. Hindi lang physical, kasi ito pa another thing. Never ever deal with your wife or your husband na ganito. Kasi ang goal ko kasi, paano ko kayo makukonvince? Yung pag-aaway nyo, yun ang nagiging dahilan bakit kayo hindi pinapakalan. I need to convince you that. Kasi ganito yan. Pag kayo mag-deal, kasi minsan talaga may imperfection yung 10% nakikialam talaga yun. What you need to do is this. Deal it with intelligence, not with emotion. Alam niyo, yung mga asawa niyo, mayroon silang kakayahang maging Koreano araw-araw. Magkukulian drama, ibig sabihin. Di ba? Ang pinakamahirap kausap, yung they are putting you into your drama. Alam niyo, iniingatan ko, yung pag yung asawa mo, nagdadrama, yung isasama ka niya doon sa drama niya. Ikaw ang kontra. Tapos, pagdating doon sa drama niya, ikaw ang kontrabida. Tapos siya, kami let it happen. Diba? Tama. Kinakailangan, pag dinidil nyo yung 10%, huwag sa drama. Amen. Intelligence. Come on. Yes. Gagamitan mo ng utak. Kung nagpaliwanag kayo, yung asawa mo iyakan ka niya, maglulungkot, yung kilay niya, nag-i-express lahat yan eh. Kasi attitude is the expression of what is happening inside of you. Ha? Kaya yung attitude, lalabas talaga yun. Kasi it's an inner expression that comes out. So yung mga sungit, may inner nangyayari sa iyo. Ando na yung mga K-drama. Kaya kami matatanggalin yung Netflix. Kasi sa kakapanood ng drama niya, nagdadala na siya ng drama. Mga babae, I'll give you a tip. Pag kayo makikipag sa asawa niyo, ang gusto niyo naman peace, di ba? So, utaman. Lamdamin. Huwag mong daanin sa iyak-iyak, tampo-tampo, pasok-pasok sa plato. O bakit nag-iyak kayo? Siguro ginagawa niyo. Papasok sa kwarto tapos kilala. Wala na, hindi na patutulog yung kasama. Diba? Kasi nga nakikita ko, pag dinala mo yung 10% sa puso mo, sigurado, sarado ang kwarto. Pag nagsimula na ang drama, mananaig ang emotion. At pag ang emotion, very manipulative yan. Okay? Yung bang pag nagdrama na si Mrs., paparamdam niya talaga na masama loob ko sa'yo. Damhin mo. So pag kumilos, yung kilay, lalabas, di ba? Kasi nga, yung attitude niya lalabas, yung masamang attitude. Because attitude is an expression of your inward feelings. Yes. Ngayon, kung wala ka namang masamang feeling, alam mong mag-a-attitude ka. Di ba? Kasi kung tama ang puso mo, walang lalabas na attitude. Tama. So you better be careful on your inward attitude. May natututunan ba tayo? Ang prayer ko, ang family nyo bago kayo umuwi, maayos. Wala tayong pag-uusapang diskarte dito dahil hindi naman i-bless ni Lord. Come on. Siyempre, si Satanas na sa gilid, nakangiti. Sabi ni Satanas, malaya, alam mo lang. Huwag mo nang gagambalayan niya, baka magising pa yan. Diba? Sabi ni Satanas, alam mo, hindi ko na kailangang pakilaman yan eh. Bakit? Si Mrs. pa lang, sapat na eh.
Kaya nang wasakin. Si Mr. pa lang, over na siya. So, ingatan natin ito. Ha? Sa 2025, wala mo ng drama. Nadidinig niyo ako? Bawal ang drama. Uminom kayo ng Dramamine. Sana may ganung gamot eh. Ako, nagdadrama na naman si Bishop. Minom ka nga ng gamot. Ano to? Dramamine. Anti-drama yan si Tal. Kasi ang buhay, minsan ng pamilya, malungkot. Yung parang, umuwi ka pa lang, sabi ng Panginoon, hirap. Nakaranas ba yung uuwi ka, tapos pakiramdam mo, yung parang, sana wala na ng bahay, di ba? At sana, Lord, sana may bahay, pero wala na ng may bahay. Eh kasi ayaw mo siyang makita kasi pag nakita mo na, chapter 2. Ako tapos na, may chapter 2 pa pala. Bakit sa mga ganyan walang tigil yung story eh? Tama? Tama. Sino yung nasa chapter 4 na ngayong taon na? Kaya ba matatapos yung drama na yan? Ha? Dapat sa umaga dito, the end. Sabi? Dapat the end na yan eh, huwag yung continuous. Kaya hindi tayo alam nyo, pag may peace of mind, madaling mag-isip. Pag may peace of mind, may time na tayo mag-strategize, mag-isip sa ministry. Paano ko isipin itong ministry? Ikaw palang sapat na. Wala na, drain na ako. Di ba? Tama? Dry bones na ako. Pati buto ko tuyo. Bakit? Sa sobrang stress, nakakaisip sa'yo, sweetheart. Hallelujah. So, again, this year, ayusin natin. Amen. At this year, wala nang, ayaw ko masabing, paulit-ulit. Wala na lang yung mga emotional outburst. Yes. Ha? Yung mga emotional attack. Wala mo nang gano'n. Eh, ang babae pa naman, pag yan nag-emote na yan, kaya niyang dalhin. Alam niya kayo na ni Mister eh. Ha? Yung mga babae, pagka umatake yung emotional attack niya, sigurado bunaw ang mundo ni Mister. Bunaw na bunaw talaga. Yung parang, mabuti pang mamatay na lang. Eh kasi kung paulit-ulit, araw-araw, pare-pareho, wala nang ibang panalangin niya. Lord, kunin mo na ako. O kung pag natapang-tapang, Lord, kunin mo na siya. Di ba? So, pakiusap ko, itong year na ito, may magandang plano, Panginoon. Kung may problema, 10% lang yun. Amen. Amen. Sino-sino tinatanggap mo ni asawa mo? Amen. Sa lahat ng anak, sweetheart, tinatanggap kita, mag-iisip mo ka na. Alam ko may 10% ka, pero I can handle it. Yes. Because I'm not looking and I'm not focusing on your 10%. I'm excited to enjoy your 90%. Amen. Eh, si babae, ganun din dapat. Amen. Ganun din ang tingin. Yung mister mo, di rin naman perfect. Diba? So na kailangan yung 10% na yun, huwag natin gagamitin yung laban sa kanila. Amen. Yung 90%, yun ang ipagpasalamat. Hallelujah. Kasi kung ano yung pinopokus mo, yun ang namamatay mo. Mamaya konti, pag pinokus mo yung 90% na kabutihan niya, sa tingin mo sa mismo, isang mabuting tao. Amen. Hindi ka makapaniwala mo, mabuti pa talaga sila siya. Hindi, 90% niya. Pag mo mukhang mabuting tao talaga. Sino niwala, mabuting tao yung asawa mo. Yung man nung misis tayo, hindi ko tingin-tingin na gano'n. Mabuti pala akong tao. Yes, mabuti kang tao. Amen. You are far from evil. You are a good woman. Amen. Kaya nga pinakasal sa asawa mo di ba? Kasi ikaw makakatulog dyan. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Now, tingin ito. When will you get up from your sleep? Sabi niya. No? How long you will lie there, you sluggard? When will you get up from sleep? Sabi niya ganito, a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest, then poverty will come. Nakita niyo? Yung mga 10% na maliliit, yan ang nagbibigay ko. Mga little sungit, yung mga little. Eh yung asawa niya naman, hindi naman nananagayan, hindi naman di ba?
Hindi naman nananakit yan. Yung mga little. Sino nagsisirap daw? Sabi dito. Nagkaroon sila ng scarcity, poverty, because yung little. May nakalagay pa dyan, oh. Folding of the hands. Yung ganito. Pinalala ko sino yan. Yung folding of the hands. Listen, sabi ng Bible, yung mga maliliit na ginagawa ninyo, maliliit, yan ang magiging sanay ng peraman. Yung mga little na away, little sa mga nandun, yan ang magiging peraman. Diba? Bakit tinawag na stop or lazy? Kasi po, pag tulog kayo, hindi nyo na nakikita kung ano nangyayari. Pag tulog po kayo, wala na kayong ginagawa. So sabi nyo ba, yung po unti-unti mong ginagawa yan, magdudulog siya yung kahirapan. So nagtataka ba tayo bakit may mahirap na Pasko? Hindi na ako nagtataka. Bakit maraming mahirap na Pilipino? Hindi rin ako nagtataka. Diba? Kasi ano tayo eh, trigger happy tayo. Yung konting alitan na pinapalaki natin. No? Para kayong wild part ng Los Angeles. Isang abo lang nasunog na yung buong bayan niya. Diba? So kinakailangan, pag-aralan natin yung mga little. So anong matututunan natin? Saan? Sulat nito, number 1. Kapatid, lagay mo yung ating number 1, ha? Ito, dito tayo magpo-focus, then saka tayo magtatanghalian. Okay, think like an act. Think and act like an act. Ano yung number 1? Dapat meron tayong self-motivation. Say that word, self-motivation. Kapatid, ibuo mo nga, bakit wala tayong katawan? Puro ulo. Langgam na ang inulo mo. Ayan. Ants work without external direction or supervision. No? Isa, nung nakarang bago po itong magkabagong taon, kinakausap ko yung mga leaders ko. Sabi ko sa kanila, mawawala ako na isang buwan. Kaya nyo? Opo, Bishop, kaya na po namin. Bakit? Lalanggamin na po namin. Kasi, may mga time nawawala ang inyong motivation. Nawawala kayo ng gana dahil sa mga circumstances. Paano ka gagana na doon ka sa exile? Diba? Paano ka gagana na doon ako sa middle of bad situation? Dapat, sabi ng Panginoon, langgamin mo, pag-aralan mo, na kahit nakakaranas ka ng masamang kalagayan, dapat magaling kang mag-motivate ng sarili mo. Can I brother? Alam mo, minsan yung mga inakasama mag-motivate sa'yo, wala doon. So ikaw mag-motivate ng sarili. Di ba? Si Bishop Purel, hindi yung madali buhay. No? Pero natutunan ko nang i-motivate ng sarili. Tama? Yung mga, ang hirap kasi, minsan yung kasamaan mo magiging negative din sa'yo. Minsan pamilya mo negative sa'yo. Para mag-isa ka na lang, di ba? Pero paano yun? Tutumba ka na lang bigla, gano'n? O kaya, magkukwit ka na lang. Ayawa na. Total, yan ang gusto nyo. Kayo na lang. Sige. Diba? Apply na ako kay Dibuloy. Sobrang ano eh. Ayun isa, talagang sama. Naging Christian tapos ganito mga ugali nyo. Babalik na ako sa Katoliko. At least doon, walang kontrabida. Hindi, huwag mo gagawin nyo. Ang gagawin ko, self-motivation. Langgam na. Pinakita sa atin na ang langgam, wala sa kanilang nagmo-motivate na ruler, commander, leader. Pero, ang dami nila na-accomplish kasi self-motivated. Yan ang kailangan natin sa 25-26. Ang mga pastor, mag-produce tayo ng mga motivated pastor. At pag nawala ang motivation, self-motivation ang gagawin. Siya na magmo-motivate ng sarili niya. Diba? Kung saan ka maghihintay, layo pa, galing Maynila, pupunta pa dito. Minsan, ikaw mag-isa, diyan mo makita yung faith mo kung nakakabit sa God. Sino rito nagpuntang wala kang motivation, discourage ka, pero simula sa araw na ito, I will think like an act. Lord, mo-motivate ko sa sarili ko. Kung wala man po nang mo-motivate sa akin, ako na yung unang mag-motivate.
Pag naghintay ka pa, sometimes it's too late. No? Sa kakahintay mo, 5 taon na wala pa rin. Kasi bakit walang dumadating na magmamotivate sa'yo? Because God is teaching you to for self-motivation. He wants you to learn to motivate yourself. Yun ang una. Pangalawa, okay, yun ang po yung matututunan natin saan. Number 2, diligence. Ants always labor tirelessly, gathering food during abundance. Diligence, sipag, di ba? Hindi yung hardworking kailangan natin. Alam niyo ba yung hardworking na ibig sabihin dyan? Minsan, nakita niyo ba sa mga, kahit sa picture man o sa actual, magtataka kayo ba lang pag nagbubuhat, 10 times nung kanilang binubuhat yung size. 10 times pa rin. Ngayon, pag naging 30 times, magtutulong-tulong na yan. Pero I want you to hear this. Ang pastor, binibigyan kayo ng trabaho that is bigger than yourself. Amen. Ngayon, kinakailangan, sabi ng isang pastor, alam mo, mag-G12 na sana ako, nakita ko, mahirap eh, ayaw ko. Mahirap yan. G12, mahirap yan. Sabi ko, nahihirapan ka kasi, hindi ka kasi langgam. Yes. Maiinsulto ka ng langgam eh. Sila kung magbuhat sila ng mga, dahil nagpo-provide sila sa future, nagtatrabaho sila dahil during harvest time, yung mga binubuhat yung pagkaiimbak niyan, bibigat. But they are willing to carry. Amen. Hard worker ang langgam. No? Ang isa ko nakita sa pastor, mukhang hindi tayo marunong sa hard working. No? Kasi nga, nasanay tayong libre, ayuda, support. Hindi natin makita kung ano ibubunga kapag nag-hard work tayo. Are you listening? Ang bawat pastor, iba-iba value natin. Depende kung paano mo ginamit yung word na nagtaas yung value mo. Di ba? My goal is not to become successful. My goal is to increase my value. Dalawa tayo mag-preach. Pag binigyan ka ng love gift, 2.5. Yung isa, nakasama mo, 20,000. Bakit gano'n? Mukhang unfair. Siya 2.5, siya 20. Bakit? Hindi siya unfair. Kasi ganun ka tingnan ng value. Okay, para magandang usapan. Bakit hindi nyo ako ini-invite sa church nyo? Bakit? Hindi nyo ba ako mahal? Eh, ba't hindi nyo ako ini-invite? Mahal, di ba? Mahal nyo ako, di ba? Sabi ko, ba't kaya ako ini-invite ang mga to? Namamahalan. Kasi may value yun eh, di ba? It's not about money, it's about value. Ito pakalawang tanong. Ba't naman kita hindi ini-invite? Eh, maganda rin tanong yun. Hindi mo ako ini-invite, hindi rin kita ini-invite. Everything is all about value. Kaya nga, kung marunong kayo mag-isip ng katulad ng langgam, diligent ka, nagtataas yung value mo. Nagtataas yung value mo. Pag marami kang na-accomplish, tumataas ang value mo. Pag marami kang nagagawa, tumataas ang value mo. Piyak ng picture. Paano dahil sa maayos ka may nakita, no? Ulitin ko, announcement ko na to. Wala pong nag-i-invite sa mga hindi lumalago. Walang ganito. Sir, invite ka namin, turuan mo kami paano huwag magpanago na simbahan. Wala akong ganun. Pastor, i-train mo nga kami, i-seminar mo kami yung 20 years walang guro. Ang hirap yan eh. Turo mo nga sa amin, paano yan? Gusto ka namin gayahin. Wala akong ganun. So kung ganun ka, wala mag-invite sa'yo. Yes. Amen. Halimbawa, marunong ka magpalako ng simbahan. Magtataka kayo mga tao, tinitignan ng simbahan. Kaya gusto ko lumago kayo eh. Amen. Kasi pag lumago kayo, people are watching you. People are looking at your ministry.
Pag nakita nilang malago, pwede ba lang ma-invite? Yeah. Diba? Ano gusto niyo? Bakit? Bakit mo iba? Kasi kung hindi ka marunong sa ganito, natulungan ko kayo. Diba? Let's say, kunyari, tumaas na ang value mo. Dati 2.5 pala, naging 5, naging 10, naging 20. Halimbawa, kung 20,000, in-invite ka, hindi ba si Mrs. matutuwa may additional 20,000? Yes. Tama? Eh kung sa isang linggo, isang invitation, ilan sa 4 ng linggo? Magkano yun? Ay, di lalong matutuwa si Mrs. Kasi ba? Wala ka naman, hindi ka naman humingi. Value ginamit mo eh. Yes. Hardworking din. Amen. Siyempre, eh paano kung 2 beses sa isang linggo ka ini-invite? 40 times 4, magkano? O, malamang yan, medyo mas malaki na sweldo mo sa manager ng banko niyan. Come on. Yes. Ha? Mas malaki na sweldo mo kaysa kay mayor yan. Tapos wala ka pang kurakot, di ba? Tama. Eh kung natuwa ka sa iyo lalo, ini-invite ka, tumaas na naman value mo, ginawang 30,000. So magkano na ngayon? 30 sa 2 beses, 60. 60 times 4, magkano? 240. Yun. Sa isang linggo, 2 lang nag-i-invite sa iyo. Pipila ka pa sa ayuda? Hindi na. Eh bakit? Hindi ko walang ayuda. Come on. Ang nagbubuhay sa akin yung value ko. Come on. Yung binigay sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Ang problema kasi, may mga pastor, hindi nila iniingil sa kanilang value. Yes. Yung hard work po ang nagpapataas ng value. Kasi kung wala kang ginagawa na pinagbubuti mo, hindi ka tataas ang value. Come on. Yes. Una, wala siya mag-i-invite. May prayer meeting, hindi ka ibigay. Siya may. Pero pag nakita nilang nagpe-perform, maganda yung value ng ministry mo, magtataka ka kung saan ini-invite ka. Amen. I've been to 36 countries. Kaninang umaga may nag-text sa akin, gusto nila akong imbitahin. Sabi ko, sige, imbitahin niyo ako. Sabi niya, nag-text sa akin, I'm willing to pay the price. Ibig sabihin, bibili niya ako aeroplano, ticket. Ilagay niya ako sa hotel, usually 5-star hotel yan. Tapos, love gift. So pag in-invite niyo ako, gagastos kayo. Di ba? Eh dito, hallelujah. Pag ako in-invite niyo dito, hallelujah. Ako pa pagbibintangan ng kwarta. Ganun kalupit ang mga Pilipino. Kasi hindi sila marunong tumingin ng value. Akala niya, kabalyo ko siya. Yes. Magkakaiba tayo ng value. Pasensya ka kung wala kang value. Hindi kita pinilit, hindi ako may gagagawa niyan, ikaw. Kung wala kang value, huwag mo ko sisihin. Amen. Bakit mo gusto parang ka sweldo? Hindi talaga pwede. Yung sweldo ko, hindi mo makukuha. Yung sweldo mo, hindi ko rin makukuha yan. Yes. Kanya-kanya to, kaya nga lang gamit mo. Hard work. Come on. Siya, amen. Pag panoorin niyo kung nasan ako, para akong omnipresence. Kahit saan naroon. Kasi tinitipid ko yung oras ko eh. No? Pagkatapos ko pumunta dito, may kadugtong pupunta ako. Why? Hard work. Hard work. Siya, amen. May value ka, may hard work ka, gaganda po eh. No? Amen. Tama. Yung tamad na pastor, ang very sure to tell. Yeah. Tapos umaasa ka lang sa ayuda. Eh, magkano ang ayuda? 2.5 isang buwan? Paano ka mabubuhay doon? Kung ako sa'yo, magbabago ko ng isip. Amen. Yung susuportahan ka ng Koreano, 5,000, 10,000, hindi ka mabubuhay doon. Iangat mo value mo, tingnan mo, mabubuhay ka. 10,000, makakabili ka ng bahay. Yung Koreano, may bahay kasi 10,000, banato na sa iyo. Naintindihan niyo ba sinasabi niyo? Magbago tayo ng pananaw. Think like an ant. Hindi pwede ang pastor, walang diligence. Alam itong G12, magtatrabaho dito. Come on. Hindi madali ang discipleship. Hindi madaling gawing cell group ang church. Hindi madaling mag-raise ng leaders. Hindi madaling mag-fulfill ng goals. Hindi madaling mag-evangelize. Lahat mahirap. Come on. Bumalik ka na sa Katoliko. Hindi mo kakayanin to. Kung ang heart mo tamad, hindi mo pwede. Pero kung ikaw ay diligent, sasabihin mo, madali lang yan. Hallelujah. Kaya ko yan. Ang nagawa ko yan. Sa tulong ng Panginoon, matatapos ko yan. Di ba?
Kasi nga, merong promise sa atin si Lord eh. Walang yung iba sa atin, napagod sa kakabay niya. Yung iba nga, napuyat sa kakatulog. Baliktad eh. No? Alam nyo, ang tatanggalin mo sa katawan mo, entitled. Come on. Pag ikaw pili mo entitled ka, dapat pastor ako. Ganyan ang mga pastor eh. May mga conference, yung mga entitled na pastor. May conference tayo dyan sa Petaas ko, doon lang ha. Ang bayad lang ng pastor, 500 ata o 600. Yung sa taas, 300. Bumili ng ticket na 300. Tapos gusto umupo doon sa tagmubat, 600. Sabi niya, Pastor, iba yun kasi doon ko ka sa taas. Pastor ako. Entitled. Bakit? Bakit pastor? Magkano may bili ng ticket? 300. Ang 300 po doon sa taas, hindi po dito. Eh, pastor na ako eh. Eh, ba't yung mga pastor nandito ako wala? Hindi sila nagbayad ng 600. Sila! Ako pastor ako eh. Sabi ko, Sister Alita, eto yung pera, bumili ka ba kung kayo dito? Bigyan ko sa kanya. Ngayon, backslider na. Wala naman. Kasi yung mindset eh. Parang I deserve. Kayo magbayad para sa akin. Kayo magdusa para sa akin. No. You have to learn to work tirelessly for your ministry. Ang babata niyo pa eh. Ako, 61 na ako. Pero kanabaw ang katawan ko. Kinakailangan kong gawin. Malaking vision eh. Imagine mo buong Pilipinas. Eh kung ikaw church lang tinatrabaho mo, ako buong Pilipinas. Eh ba't ang laki ng pinagkaya pa? Ba't ako buhay pa rin ako hanggang ngayon? Kasi itinata ko na sa isip ko. Oriel, you have to learn how to work tirelessly. Lahat yan mapapagod. Akalain mo magdadrive ako ng 5 oras papunta sa Nueva Ecija. Pagkatapos kung matapos ng mga alas 9, kakain kami hanggang alas 10. Magdadrive ako ng 5 hours from Nueva Ecija to my home. Ako magdadrive, wala akong driver. Habang dumadrive ako, sabi ko, parang lugi ata ako. Lahat ng tinuruan ko, mahimbing na ang tulog. Ako nasa dadrive pa rin. Parang gusto ko maawa sa sarili ko. Tapos inaantok na ako nagdadrive. Nakakita ko ng petrol, umarada ako. Sabi ko, Lord, matutulog muna ako, baka ma-aksidente ako, inaantok mo, natulog ako. Siguro mga batang alas 2 ng madaling araw, ito ako sa petrol. Natulog ako. Pagtulog ko, sabi ko, Lord, mga 32 ano, para pag nakabalik ko sa uuwi na. Hinihintay ko ng asawa. Nagising ako, alas 8:30. Grabe, ginawa ko hotel yung kotse. Kaya sobrang pagod. Pagkagising ko, tinawagan ko yung asawa. Nasaan ka? Sabi ko, kanina pa ako tumatawag. Siya, tulog na tulog ako, pasensya na. Kaya naisipin natin dyan, dapat may driver si Bishop. Kasi umaarya ako kahit wala akong driver. Kasi natutunan ko itong diligence. Yan po nagbagat na sa ministry ko. Yan po nag-ahon sa buhay ko sa kahirapan. Hindi libre. Hindi ako pwede maging entitled na dahil ako Bishop Oriel. I deserve everything. No. It's up to you. Kung uutak lang kami mo, baka may mangyari. Pero kung iiwasan mo ang trabaho, I'm sorry to tell you, wala akong mangyayari. Let's go to number 3. May natutunan tayo? Kailangan natin itong preparation and store provisions for future needs. May foresight talaga siya. Nagtitipon siya para sa future needs. Kasi pagdating ng tag-ulan, hindi na sila makakalabas. So dapat may nakatagong pagkain, kumakain sila kasi hindi sila pwede. Agusin sila ng tubig, mamamatay sila ron. So they decided to save foods. Ang ganda ng foresight nila, no? They know the signs of the times. Parang, hindi ko alam kung may kalendaryo sila sa loob ng kuweba. Bukas na ito, malapit na. Hindi ko alam kung may barkada sila sa pag-asa. Parang na-detect nila. No? Eh sa totoo lang, pag ang pastor, hindi ka nag-iisip, hindi mo na-detect yung paparating na yung pag-aaral ng anak mo. Di ba? Dapat na-detect mo na yan. Nagmamahal ang kuryente,
nagmamahal ng upa sa bahay, di ba? Ngayon, kung libre ka sa bahay, pero may kuryente pa tubig, di ba? Pagkain na araw-araw, pamasahe, bawat pamatrikula. Pag hindi mo yan matidetect, yung misis mo, ay sigurado magiging aswang yan. Kukulot ang buhok dyan. Hindi na magpapaayos kasi yung pangmatrikula mapit. So, kinakailangan, kung pastor ka, tapos hindi ka naman marunong magsipag, magkasawa ka na lang ng pangit. Huwag kang mag-aasawa ng maganda. Tama. Ha? Yung pangit ang pakasalan mo. Kasi yung kahit gutom, pareho lang eh. Ang problema sa mga pastor, ang pinipili nila, magaganda. Panagutan ko yan. Eh, si John, tingnan mo naman yung asawa. Di ba? So, kinakailangan, meron tayong pananaw. Amen. Sabi ko nga eh, you only get what you prepare for. Tama po ba? Kayo mga lalaki, sino sa inyo ang gusto nyo one day katabi mo lola mo? Eh, hindi mo mabigyan ng pangriban eh. Hindi mo mabigyan ng pagkasikaso. So now, ang parusa sa iyo ni Lord, matulog ka ng katabi ang lola mo. Eh bakit? Yung asawa mo naging lola na eh. Dapat yung asawa natin, dinidelay natin yung aging. Amen. Ha? Amen. Madaling ang mga signal na na-delay ang aging ng misis nyo. Yung pag kayo yung pastor, yung asawa mo, babae, pag naglalakad kayo, yung napagkakamalang ka ng tatay ng asawa mo, yun, magaling ang pagkakalaga. Yung pag kasama kayo, uy, Pastor Roel, malaki na pala yung panganay mo. Grabe, gusto ko maasar, pero pinalala ko lang. Sabi sa akin mga nang, Oriel, maganda lang ang pagkakaalaga. Banda muli, natuwa na ako. Hindi, asawa ko yan. Ha? Si Ate Jem ba yan? Si Ate Jem na ikaw naman. Ay, sabi ko, ganda lang pagkakaalaga ko, no? Kamusta misis mo? Ang mga lalaki, tayo tagapag-alaga ng asawa natin. Amen. Amen. Can I bring amen? Huwag mong paghandaan yung kamatayan ng asawa mo. Kinusigil ng insurance, di ba? Bilhin natin itong atool St. Peter, di ba? Ano piniprepare mo? Kasi may edad na kami, pastor eh. Hindi kasama na yun, automatic na yun. Pero huwag mong paghandaan, yung pagandahin mo pa siya. Amen. Amen. Maraming matutuwang misis ngayon. Sa asawa ko ganito, just to illustrate. Ito sa bahay, ito sa kuryente, ito sa tubig, ito pangkain, ito ba ng anak mo, ito yung pang-budget sa ganito, sa ganyan. Kompleto na ba yan? Okay na. O ito. Ayan, madami to. Ayusin mo sarili mo. Ganon si Bishop Oriel. Bakit? Kaya sa atin dyan, no, hindi nyo makikita ko kung aswang yun. Pagkasama ko yun, beautiful. Say amen. Mukhang panganay ko, di ba? Wala akong inaasahang lola sa buhay. At walang pumapasok sa gabing aswang. Laging maganda. So, hindi tayo nangihina. Lagi tayo malakas. Bakit? Eh, tayo kasama natin. Ha? Say amen. Kinakailangan kumpleto yan. Ito yung pang-exercise mo. O bili ka ng gadget mo sa exercise. Pinapalakas ko talaga. Hindi, tanongin niyo siya. Say amen. Bumili pa ako ng spa para hindi kinalalabas. Sa bahay na lang. O mag-i-spa kami dalawa doon. Mura lang naman yung spa. Bumili ako ng spa. Nagpapapawis kami doon. Paglabas, talong lang sa swimming pool. Okay na. Nakatipid na ako. Bili ka ng swimming pool. Tsaka spa. Kapartner yan eh. Diba? One day, bibisi tayo check up yung mga bahay nyo ha. And all the ladies said? Amen!
Hallelujah. Maganda topic natin, ha? Isang Sunday tayo nakarating, ano? Mga kapatid, magandaan niyo yung mga asawa at anak niyo. Sabi sa akin ng asawa ko, sabi ng anak ko sa akin, Dad, saan ako mag-aaral ng college? Sabi ko, kahit saan, doon ako mag-aaral, kung saan mo gusto. Sabi ng asawa ko sa akin, masyado mga ako, baka hindi mo gawa. Sabi ko, sweetheart naman, grade 3 pa lang yan, siguro. Bakit? Nakahanda na ako. Diba? Alam mo ng grade 3 pa lang, nangangarap. Ang problema, sabi sa akin ng asawa ko, ang problema mo, turo ka ng turo ng pangarap. Paano kung mangarap yan? Ay tama naman. Yung isa, nakatapos ng medical course, yung isa, piloto. Ha? Yung isa, architect. Lahat yan pumasa ng profession. Ang pinag-aagala si Tracy, yung 14 years old. No? Ang lakas din mga ako. Lakas din mga stress. Eh, nagturo ka ng pangarap. Makangarap talaga yan. Kaya huwag ka magtuturo ng mangarap. Wala kang pera eh. Mamaya, mangarap yan. Di ba? Sasama palo. Diba? Sabihin mo sa anak mo, anak, huwag mo kakalimutan sa langit na tayo nilagay. Para mo sinabi mamatay ka na lang, doon na lang tayo. Hindi. We prepare. The mindset is always alert sa preparation. Alertado ka, anak mo, lumalaki ang pagandaan mo. May asawa ka, may bahay na walang bahay. Alert! Ha? Sino sa inyo may bahay na kayo? Ang pinakaingatan nyo, please, huwag kayong titira sa... Huwag kayong titira sa parsonage. Masisira ang buhay. Yung mga nakatira sa parsonage, masisira. Kasi yung pag namatay kayo, may papalit na pastor, pananayasin ka doon. Kinakailangan bumili kayo ng sarili niyong bahay na hindi pag-aari ng simbahan o denomination, sa'yo talaga. So, hindi ako tumira sa parsonage. Tumira ako sa apartment. Tapos, bumili ako ng bahay. Maraming pastor, pag nakapag-parsonage, parang swerte. Grabe, libre na tayo. Hindi mo alam, libre yun, pero wala akong pinaghahandaan sa future. Naalala ko si isang bishop ng Methodist Church kay Lito. Namatay. Pinaka-head ng unit ng Methodist. Yung asawa, sabi ko, kamusta na kayo? Inisita ko sa puto. Naku, wala na si bishop mo. Pastor Robert. Bibisita lang po ako sa inyo. Paano ba kayo? After this, sabi sa akin ako, bishop ko, huwag ka na lumay. Hindi pa nalilibig. Pinaghahanda na kami umalis. Sabi ko, bakit? Eh kasi babalik na yung pastor. Eh hindi na kami yung pastor. Patay na yung si bishop. So yung papalit sa kanya, malaking Methodist church na. Dito na sa ano, sa pastor. Kami. Dito na ako. Di pa ka namin libig. May letter na. Saan ka lilipat? Sa Bahia. Hindi ko maalam po sa kanya. After ng libig, inisita ko din. Doon sa bahay, sa parsonage. O, kamusta? Binigyan ako ng pera ng church. Magkano? 200,000. Paano ka makakuha ba 200,000? Bahala na daw kami. Yung mga anak, muhi-muhi. Galit na galit yung mga. Kasi ganun lang pala nagtutulong sa iyo. Eh bakit? Kasi niligay mo sa kamay ng iba ang preparasyon mo. Ikaw mismo mag-prepare. Kasi pag kayo nasa parsonage, wala kayong nabibili sa piling bahay, pag may nangyari sa inyo, wala na. Kasi pag hindi na, pag nag-parsonage ka, tapos hindi na ready yung katawan mo to, sir, tanggal ka na. Sabi, may mga ganyan denomination. Kaya, yung mga nasa denomination, siyempre, bibigyan kayo niya, so, dapat ganito. Pag kayo nag-parsonage, mag-alat na kayo ng pera ng pambili ng bahay. Kahit 10,000 o 15,000 naman, ipunin mo yun. Para kang umuupa pa rin kaysa sa parsonage ka. Ipon, then buy your own lot. Kahit lot lang muna. Tama? Tapos unti-unti, tayo ka ng poste. Kunin mo yung mga poste ng Meralco, ilagay mo muna kayo.
Mas mura yun eh. Kaya lang, mawala ng kuryente yung buong bayan. Tsaka ang taas ang pay floor yun, di ba? So dapat, do you understand what I'm saying here? Yes, yes. Hindi kayo pwedeng walang preparation. Di ba? Yung Proverbs, yung sa Proverbs may sinasabi, good righteous person will always leave inheritance to their children and their children's children. Maglilid ako ng inheritance. Tama? Eh, paano ko yung pastor, di walang bahay, ano yung pagbigay mo? So, ibig sabihin, labas tayo doon sa prinsipyo ng Panginoon. Kasi nga, hindi tayo nag-iisip ng biblical way eh. So, the moment I become a father, I begin to think, paano ito makakatapos ng pag-aaral? Wala akong sweldo, di ba? Pangalawa, sinasabi pa sa akin, iiwanan ko ng inheritance. Nag-usap ko yung mag-asawa. Buwan-buwan, si Grace, nag-iipon kami. Wala kami pera, 200 buwan. After 1 year, naging 500. After 2 years, naging 1,000. After 5 years, naging 2,000 na ako. Inipunan ko si Grace. Si Odi dumating. Kaya nung mga mag-aaral ng mga anak ko, sabi sa nila, maganda rin, pagkatapos ng pag-aaral, may pera kayo. Eh, ilang taon sila nag-aaral? 20 years. Eh, kung bibigyan mo sila ng kahit 1,000 lang, ha? A month. Sa isang taon, magkano? 12,000. Sa 10 taon, magkano? 120. Sa 20 taon, magkano? 240. Eh, yun, makakapag-start sila ng maliit, mahanap buhay, o business. Di ba? So, ganyan ang ginawa ko sa mga anak ko. Yung mga anak ko ngayon, may kanya-kanya maliliit na hanap buhay. Hindi sila empleyado, nagninegosyo sila. Pero, preparation. Amen. May bahay ako, yung anak ko, binigyan ko ng bahay. Hindi mo gagandang sobra na kayo, matama na. Diba? Kinakailangan ganito na yung mag-iisip ng mga pastor. Dapat, utak, lang talaga tayo. Sino sininiwala yung mga anak mo, papamanahan mo ng kanya-kanyang bahay? Minsan yung utak mo, kaya mo to? Eh, kasi pastor, 65 na ako. Kaya yung mga batang pastor, kayang-kaya pa ninyo. Yung mga may edad, eh, talagang medyo mag-a-adjust kayo. Di ba? Kidnapuran sa malakas kita. Eh, pero hindi nyo naman gagawin yun. So, mag-iipon talaga kayo. Alam mo naman kidnapuran sa papasukin. Eh, malakas talaga kita, ano, pero may kulong. Di ba? Diligence kailangan, tsaka preparation. Sino dito nakikita mo, ipe-prepare natin ang mga anak? No? Mga anak mo, mahal na mahal mo yan. Di ba? May yung apo ko, lumabas, lalaki kong apo, si Ezekiel. Nung makita ko yun, tuwan-tuwa ako. Pero tinanong ko sarili ko, 61 na ako, ano kaya papamana ko dito sa apo ko? May nabigay na ako sa mga anak ko, yung apo na eh. Kasi gusto ko i-fulfill talaga yung Proverbs 13:22 na yun eh. Mag-iiwan ako ng inheritance ng aking anak at sa kanyang anak. Sabi ko, gusto ko, Lord, kasi yun ang right to sa people. Yeah. Hindi dapat tayo namamatay na walang-wala. Dapat meron tayong iniiwan. Tandaan nyo, corporate to, para sa atin lahat. Hindi lang si Bishop Oriel ang pinagpapala sa ito. Lahat kayo magbabago lang kayo ng pananaw. Kasi kung mababago ang pananaw nyo, maghahanda talaga. Number 5, or number 4, responsibility. Acts takes initiative, providing for themselves and others. You see that? Responsibility. No. Huwag niyong iasa sa lahat. Huwag niyong iasa. Take full responsibility of yourself, of your family, of your wealth. Diba? Lahat ng pastor, tinuturuan mo, mag-aral kayo, paano kayo kumuha ng 7 flows of income. Kasi pag ang income nyo, salary lang, mamamatay kayo sa gutom dyan. Dapat merong 7 flows of income. Tama? Ang mga pastor sa Pilipinas, lahat ng karamihan sa pastor, ang hirap payamanin. Ang hirap. So, tinuturo ako maraming pastor para one day, ang hirap yung pahirapin. Sino gusto ng gano'n? Yung mahirap ka ng pahirapin. Si Manny Villar ang hirap pahirapin. Si Henry C. mahirap pahirapin. Si Ayala ang hirap pahirapin. Si Pangilinan ang hirap pahirapin. Pero ang pastor, ang hirap payamanin. Baliktad eh. Bakit tayo lingkod ang hirap payamanin?
dapat tayo, na may pangako ang Diyos sa'yo, tayo yung nakakaranas ng mahirap ng pahirapin. Sino gustong pumunta sa lugar na yun? Then become responsible. Take the initiative to providing for yourself. Responsible ka dapat. Wala kang aasahan, ikaw ang maging responsible. Magsimula ka kahit sa maliit, basta may ginagawa ka. No, yung mga maliliit na yan, lalaki yan. No? Ako, nagsimula ako sa maliit, pero yung maliliit, binabantay ko mabuti, inalagaan ko. Nagsimula ako sa 3 manok. 3 manok, inalagaan ko sa farm, 3. Ngayon, yung native chicken ko, nasa mga 200 na. Yung bibi ko, 4, ngayon nasa 300 na. In total, pag nandun ako sa farm, nakikita ko mga around 3,000 heads. Eh, araw-araw, kahit doon ako doon, hindi na ako magugutom doon. Plus, nakakapagbenta pa ako. So, may income ulit ako doon. Nagsimula lang ako sa maliit. Kasi nga, hindi nakita ng iba, yung gusto kasi natin one time, big time eh. No? Pero, pwede kayo mag-siya maliit. No? Nakikita yung turkey. Naalala mo, nagpunta ka doon yung turkey, ilang peraso. Alam mo ba yung turkey nito, mga 150 na. Oh. Ngayon, nagbibenta na ako ng sisiw. Ang Australian Astrolog, mga nasa 200. Ang Rhode Island, nasa mga 300. Ngayon, meron akong kinukuha everyday, 600 eggs na day. Nabibenta ko na. Diba? So nakikita ko, maliit lang ito ko na eh. Pero responsible. Maging responsible. One day, makakapunta kayo sa farm, pumunta kayo sa farm, para makita niyo yung model na yun. Mula sa zero, naglagay na ng ilan, pero inalagaan. Nagsimula sa maliit. Bakit? Responsible. Ngayon, yung nakita ko po yung pagbabago doon, kasi nakita ko, pag may responsible pastor, pwede tayo magsimula ng maliit. Amen. Ha? Sino excited magsimula ng maliit? Ha? Maghanap kayo ng tingnan nyo kung sa paano magsimula. Huwag lang isipin nyo paano paggastos, paano pag ano. Huwag ko, mag-isip ko kayo, paano tayo makakuha ng pagkakakita. Amen. Pinakahuli, number 5. Ano pala yan? Industry. Okay? Lagay mo yung industry. Ants works together achieving collective goods. Bakit sinabi dito, ants work together achieving collective goods? Una, binanggit ko sa inyo ang blessing sa ating lahat. Sininiwala, lahat tayo, corporate i-bless tayo, di ba? Lahat, gusto natin corporate blessing, pero hindi lahat corporate action. Yun ang ayaw natin. Bakit gusto nyo sabay-sabay tayo pagpalain, pero ayaw nyo magtrabaho na sabay-sabay tayo? Yeah. Yun ang problema ng simbahan. Pagdating sa pag-collect ng blessing, sabay-sabay tayo. Pero yung pagtrabaho, ay kayo na lang. Yun ang mali. Kasi po, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Ha? Kung kayo kontrabida sa ibang simbahan. Yes. Amen. Sabi ko doon sa mga ibang denomination na kaibigan ko, bakit parang ang Jeepel, hindi nyo kapatid? Ba't ganito nyo kami tinitrate? Publicly, sinabi ko sa kanila talaga yun. Yeah. Bakit? Hindi ba kami Christian? Di ba hindi nyo kami kapatid? O nagagalit kayo kasi mas malago kami sa inyo? Yun pala, totoo nga yun. Hindi sila sanay makakita ng asenso. No? Akalain mo, nag-drive ako ng Lamborghini. Alam yung Lamborghini, mamahaling kotse. Kaya lang, sa kapitbahay ko yun, isakay lang ako. Tapos, na-picturean ako. Akalain mo, pinos ako, na ako dahil kapritsosong pastor, nag-drive ko ng Lamborghini. Hindi nila, hindi nila alam, sa kapitbahay ko yun. Yeah. Tama? Tapos, pinalabas nila, ang dahil naman pastor naniwala. Yung iba, kaya ayaw mong jitol kasi ayaw ko dyan, si Bishop Uri leader dyan. Bakit? Ano nakita mo? Parang naka-Lamborghini yan. Kung ibinigay na niya sa may hirap. Sabi ko, parang narinig ko na yan. Sino ba nagsabi mo? Sino? Si Judas. O yun. Una, wala akong Lamborghini. Hindi totoo. Kaya, pag nagpa-picture ako sa luneta, malamang akin ang luneta. Diba? Pagpa-picture ako ng mga kotse, akin lahat yun. Kasi nga, ganun ang interpretation. Come on. Because we attack those people na hindi natin. Kaya nagkaroon ng struggle yung mga denomination sa akin. Kasi hindi nila naintindihan, hindi naman pala yun. Pero pinagpipilitan, ginagawa nilang bala pa yun para siraan yung iba, para umagchito yun. But the truth is, it has
it carry no wings. Bakit? Eh, wala naman. Ang problema mo dyan, pag nadinig ka ng Holy Spirit. Say amen. We need to work together. Amen. We need to work together. Ako, gusto ko makipag-work. Sa PCEC po, isa po ako sa bishop ng PCEC. Ibig sabihin, ordained po ako ng PCEC. Ang ibig sabihin po niya, nasa top level ako ng leadership. Pinag-uusapan po namin kung paano i-mobilize ang buong simbahan in the next 10 years para sa discipleship. A decade of disciple making is going to be nothing for 10 years. So ginawa nila ako parang consultant lang. No? So one day ako pinagturo doon sa harapan. So yung mga tao na siya, kasi nagturo si Peter Tanchi ng CCF. Pangalawa, si Manny Carlos ng BCF. Pangatlo, G12 Philippines ako nagturo. Ang gagawin lang namin, ipe-present namin paano nagdi-discipleship ng CCM, paano nagdi-discipleship ng BCF, at paano nagdi-discipleship ng G12. Ando kami sa Clark, ako nagtuturo. Tapos si Peter Tanchi, ang salita niya ganito, yung aming po sistema, kinopi lang po namin sa G12. Yung victory, sabi kami din, hindi nila matanggap. Kasi many denominations think that CCF and BCF are different animal. Hindi nila alam, nakakolaborate kami, nagtutulungan kami. Are you listening? Pero may mga tao kasi nga, siguro may idiot, which normal. So nakita ko kung bakit may mga alitan sa G12. Ito mga denomination. Hindi po kami nakikipag-away, kami po talaga pinaaway. Kasi hindi naman ako marunong mag-away, hindi na. Batang niya po ako, kung suntukan, pwede naman ako. Kaya lang na-board din ako. Doon lumaki ako sa Quiapo, wala naman si Tanggol dun eh. Wala si Tanggol dun. Wala. Ako ang original na Batang Quiapo. So, maghanap kayo sa kaulong pastor, ako yun. So, kung makikipag-away ako, pwede ako kahit anong away. Pero pastor na ako eh. Di ba? So, hindi ko naman mapatunat kasi nga pastor na ako. Pero kung mag-uhubad na ako ng mga over righteousness. And then after bleeding their nose, siguro magre-repent na nun din ako. Di ba? Actually, pag ako nakikipag-away, usually, ina-activate ko talaga dental insurance. Or life insurance, pwede rin. Hindi, biro lang po. Hindi ako nakikipag-away. Kaya lang, inaaway talaga ako. So, sabi ko, bahala ka na ako. Huwag niyo makakalimutan to. Tinuro sa akin ng Panginoon. Do not criticize. Amen. God is not man. You will reap what you sow. Kasi ako gumalaw sa mga yun, nakahulog eh. O baka sobra. Pero pag sakto lang yan. Kaya sabi ko sa tumitira sa akin, one day may sakto ka. One day. Minsan kasi, pag ginagawa natin naman sa mga isang tao, at pinagpapala ka habang ginagawa mo, hindi mo naintindihan ang buhay. Ang ugat-ugat, ang buto, pag tinanin mo, ang first page niya, puro baba. It digs deeper yung roots. Wala kang makita pataas, pero the moment natapos na yung biglanin niya, saka na siya hanap. Ang problema sa iyo, habang lumalalim, akala mo tama ang ginagawa mo. Akala mo maganda yung ginagawa mo. Kasi walang consequence. Hindi mo alam. In the course of life, lumalalim lang pala yung ugat. Nung ibibigay sa iyo. Reaping. Isang buto, mangga. Pag angat niyan, may lalabas na 1,000 mangga. Meaning to say, whatever you harm someone, it could be attacked 10,000 times ang babalik sa iyo. Eh kung yearly pang nagpubunga, buti siya na kung 1 year lang, eh ang bangga, 40 years, 40 times, at 1,000 pa rin. Ewan ko lang kung mabuhay ka. So, avoid planting wrong seeds, harming people. Can everyone let us work together? Kaya yan po yung utak lang dam, kaya nilang together. Siyempre sa mga kapatid naman natin, may Baptist, may Methodist, may UCCP, may Charismatic, may Pentecostal. Pero mga kapatid yan, we're supposed to work together.
Tama po ba? So ako, yun ang try na ginagawa. Kaya, di ba dito napansin niyo pag tayo nagtitipon, wala naman akong pinipili. O yung lahat lang na matatapos sa kailangan dapat pumasok dito. Wala namang gano'n, di ba? O yung mga charismatic lang o Pentecostal lang. Bawal ang Baptist, bawal ang Evangelical. Hindi. Kahit sino pwede. Why? Because ang vision para sa lahat. So I want to work together. So that we achieve collective goals. Naintindihan niyo mga kapatid? Last and final number 6. Wala na, no? Wala na pa. Meron pa? Okay, isama niyo na lang to. Okay, yung pang-anim po, no? Self-motivation, diligence, preparation. Lagay mo na sa kapatid yung anim. Yan. And then, industry. Di ba? Yung lima na to, self-motivation, diligence, preparation, responsibility, industry. Ito po yung ugali ng tinatawag na ng langgam. Ito yung mastery natin this year and next year. Sino sa inyo ready? Amen. Pag tinititigan ko po yan, sabi ko, na-encourage talaga na meron pa tayong pag-asa. Tama po ba? And then, ang pinakauli dyan is work according to your design. Work according to your design. Design siya, maliit, pero dahil kasi design yun eh. I want you to see yourself na merong design sa'yo. See yourself that you are designed to accomplish something. Para ganito, yung langgam nga may nagawa eh, kasi ginamit niya yung design niya. Amen. He is designed, listen to this, he is designed not to work by himself. Anong design siya doon? Ha? He is designed to work with others. Design. He is designed not to work by himself. So work according to your design. Tayo ang body of Christ, we call it body. The eyes are important as the feet, the leg. We are designed like that. Amen. We are to function harmoniously because that is our design. Pag hindi nyo ginamit yung design ni Lord sa atin, nakaproblema tayo. So again, I will encourage everybody, work according to your design. Amen. Kung tinawag kayong pastor, work like a pastor. Because that is your design. Back to our original design. Maniwala ko kayo, marami tayong magagawa. Can I have an amen? Lord, salamat sa gabi ito o sa tanghaling ito, Lord. There are always great challenges among us. But the greatest challenge, Lord, is to change the way we think. Amen. The way our attitude, our mindset, and our culture. Paano ito mababago? I pray na sa araw na ito, ma-trigger sa aming heart that we need to think like an ant and act like an ant. Today, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming sarili, at ang aming simbang pinagpapasturan. Amen. Lahat kami magdadawa, Lord, for the good ng kingdom of God. Lord, sa tanghaling ito, i-bless mo ang bawat isa, pagpalain sila. Patuloy mo kami samahan until we are changed and transformed for the glory of your name. Salamat, Ama, and we pray this in Jesus' name. Amen. Praise God. Sa paglabas mo na may food stamp bibigay dun sa may registration. Tapos huwag mo walain yun kasi the same stamp will be used tomorrow sa ating lunch natin. Buffet po yung lunch natin. Okay? Let's pray for the food. Lord, bless you po ang pagsasaluhan namin ngayon and continue to strengthen us, Lord, and to sustain this whole day, God. Thank you, and we give you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen.